Alas 5 Gs na, One Western Visayas na. Alas 5 Gs na, One Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Pagkuramusay, kag pagpuli sa 14 anyos nga dalagita sa Public Plaza sang Leon, Iloilo. Nakuhaan sang video. Pagsulod sang mga kawatan sa isa ka grocery store sa Barangay Takuling, Bacolod City. Nahulikam. Duha tugtog tatlo ka suspect na dala na nga pasakaan sang kaso angot sa pagransak sang isa ka supermarket sa Haro. Kag nagkalain-lain niya produkto kag delicacy bida sa Tumandok Festival 2024 sa Iloilo. Mga farm destination sa Iloilo ginapabugalman. Ini ang GMA Regional TV. One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Ako naman sa Eileen Pedraso, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pagkuramusay kag pagpuli sa 14 anyos nga dalagita sa Public Plaza sa Leon, Iloilo, nakuhaan sang video. Lalaki ginaligar rason sang kinagamo. Apang WCPD ginklaro nga hindi lalaki ang ginawayan sa mga pamatanon. Inigitutukan ni Zen Kilantang Sasta. Makitaan sa sini nga cellphone video ang pagguramusay sa mga babae nga nagabayo sang itom kag sang nakaputi nga t-shirt sa sulod sang Public Plaza sang Leon, Iloilo. Sang gulpi lang nag-intra na ang pila pagid ka mga babae sa pagbutong sang buhok sa nakaputi nga babae. Nauntat ang ginamo sang may pila ka mga nakauniforme nga estudyante nga nagtambag. Ang insidente ang nagluntad kahapon. Ang biktima ang ginkilala kay alias Nene, 14 anyos, grade 9 student sa isa ka eskwelahan sa Leon. Samtang ang anom ka mga babae nga nagpuli sa iya, ang ginaaligar mga estudyante sang Yunora S. Selapantan National High School sa Banwa sang San Miguel. Kaina sang aga ginpatawag sang Municipal Social Welfare and Development Office kag Leon MPS ang mga imbulbado upod ang ilang mga ginikanan. Ginaaligar nga nagugat ang pag-inaway sang pamatanon bangod sa ginapahayag agaway sang nobyo. Apang ginklaro sang WCPD nga hindi ini ang rason sang pagguramusay. Wala lang sila nagintindihan ay kay ti subong ang mga kabataan, more sila sa chat, social media, influence. So, amo na sila ma'am, why sila nagintindihan ay nagpikunan ay hasta nakabot sa punto. Wala na nagpa-interview ang Iloy sang biktima apang nagpahayag ini nga hindi na magreklamo pa. Sa baylo, viral lang kuno ang pagpabulong sa iya bata. Ipaidalom naman sa psychological exam ang mga menor de edad. Ginatugyan naman sang Schools Division of Iloilo sa mga bulutuan ang pag-akto sa insidente kag ginakabig nga isolated case. Authority, responsibility, kag accountability ang school head, school principal sa iya school. Upod na dira ang mga resources, pati ang mga estudyante kag mga teachers. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahin sang eskwelahan sang imbulbado nga kabataan apang nagpamalibad na nga magpa-interview ang school principal tungod ginaareglo na nila ang insidente. Pangabay sang WCPD sa mga ginikanan nga giyahan sang maayong kabataan kag masami nga i-monitor bangod kun kaisa may mga problema na sila nga ginapangatubang. Upod kay Cirilo Granduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Sa Bacolod City, grocery store sa Barangay Takuling, ginsulod sa mga kawatan. Kwarta na taban, insidente na hulikan. Yaring balita ang atong gintutukan. Sa CCTV footage nga ini makita ang pag-alsa ng roll-up door sa isa ka mini grocery store sa Barangay Takuling, Bacolod City. Pila lang ka segundo ang nagigan. Makita na ang pagtamwa sa lalaki nga nakasuksok sang hoodie jacket kag naka-backpack. Ginsiding pa sini kung may tawo sa sulod sang baligyaan. Sang nakatsyempo na, ginpagwa na sini ang dala nga bolt cutter kag ginguba ang kandado. Nag-abot ang isa pa ka lalaki nga naka-hoodie jacket man kag una nga nagsulod sa baligyaan. Wala na makuha sang CCTV camera ang pagsulod sa isa pa ka lalaki. Huwebes sang kaagahon, Setyembre 26 ang natabo ang pagpangawat. Sunod sa mga nag-aobra sa baligyaan, mahamuok ang ilatulog sa among kaagahon. Rason nga wala sila makabatsyag na may nagsulod ng mga kawatan. Mga hana na kami mga breva nang naglabayan mo no po na agyan niya din nga open. Te abre na kami.
Tamo to nagambasa nga abrede ang store. Tamo to nabalaan namon nga ginsulod. Ang kwarta man lang wala mas may gintandog eh. Naglabot sa 400,000 pesos nga kwarta sa sulod sang kahera ang nataban sa mga kawatan. Sa investigasyon sang kapulisan, posible nga pila na kaadlaw nga nagabantay sa palibot ang mga kawatan. Based sa ato nga investigation nga gin-conduct dira a days ara ng mga suspect nga naga-stay put sila. Makita naton siya nga nagabantay sila. Kag gagakuha sang tiyempo lang nga makasulod kag makakuha sa opportunity nga makapangawat. Base sa CCTV footage, nakilalaan sang kapulisan ang mga sospek. Ang aton yung mga gina-target yung mga suspect kag mga person of interest naton is the same nga may mga record na sila. Sa karon, plano sang tag-iya nga magdugang sang CCTV cameras sa iban pa nga porosyon sang baligyaan. Upod kay Reynald Castillo, Aidin Pedraso. 1 Western Visayas. Samtang mga suspect sa pagpangransak sa isa ka supermarket sa Haro, pasakaan na sang kaso sa Iloilo City Police Office. Mga suspect taga-luwas sang reyon suno sa SITG. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Tabok-Suba, Haro, Iloilo City. John? Jert, nagahulat na lang sa pila ka mga statement kag dokumento ang Iloilo City Police Office para sa tigayon nga pagpasakas ang kaso batok sa mga sospek. Ginahitso na sang Iloilo City Police Office ang mga dokumento kag rekisito para sa pagpasaka sang kaso nga robbery batok sa 2-3 ka mga suspetsado nga nagpangransak sa Iloilo Supermart sa distrito sang Haro. Sino kay Major Sheila Sangrines, spokesperson sang SITG. Nakigangot sila sa intelligence community sa iban nga mga lugar kag natumod nga ang mga suspetsadong hindi baguhanon sa nasambit nga modus kag madamo na sa mga kaso sa diin ang biktima man ng mga ini sa iban pa nga mga lugar. Hindi sila mga locals kag sagwa gid no sa Western Visayas. May mga ang mga na-identify nga ini is sa iban gid nga lugar layo diri sa aton. Dugang pa ni Sangrines, posible nga mga taga Baguio City ang mga sospek. Natumod man sang ICPO ang getaway vehicle sang grupo kag natukiban niya ginapang bayluhan sa mga ini ang mga sticker kag iban pa nga mga detalye sang salakyan agod mabudlay nga mamonitor. Dako ang posibilidad nga ari pa sa rehiyon ang mga sospek suno kay Sangrines. Natukiban man sang ICPO nga ang mga sospek ang masami nga nagasaylo-saylo sang ilang mga ginatiniran sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo kag lunsay sa mga resort ang mga ini nagatinir. Although hindi sila direktang nangin biktima but in a way hindi sila mag-tolerate nga sang natabo kay sila mismo kumbinsido nga involved no atong nagdinir anay sa ila. Nagpanindugan naman ang ICPO nga wala sa mga taga-syudad o kon probinsya sang Iloilo nga nangin kahimbon sang grupo sa ilang modus. Jert, magluwas sa mga para de Cabra kag icebox nga una na na-recover sang ICPO sa drainage system nga ginatudlog ang gamit sa mga sospek sa pagransak sa among establishmento. Naka-recover pagid sang dugang nga mga gamit kag circumstantial evidence sa kapulisan nga makabulig sa ila pagpasaka sang kaso. Jert. Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala. Halit nga dalas ng habagat sa sektor sang agrikultura sa Negros Occidental, naglabot sa masobra 150 million pesos. Mga humay nga gin-harvest, ginabaligyan na lang sa barato nga presyo. Ining balita nga aton gintutukan. Nagapadayon ang pag-consolidate sa Office of the Provincial Agriculturist sa mga report halin sa mga local government units sa Negros Occidental nga nahalitan sang habagat. Sa uli nga datos nga ginpresentar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, naglabot na sa 151.2 million pesos ang kaperdihan sa agrikultura. Pinakanahalitan diri ang mga palay kag mais nga naglabot sa masobra 146 million pesos ang kaperdihan, masobra 1 million pesos sa fisheries, kag masobra 3 million pesos sa kasapatan. Diri sa Talisay City, nabdan sa news team nga pila ka mga mangunguma nga nagapreparar sa mga sako sang humay nga naani sini nga simana. Wala kuno sang mahimo ang mga mangunguma, kundi mag-harvest sang temprano agud may mapuslan pa. May piktogin man siya na igo-igo yagid man iban mag ilito man ang bunga kan lang gipaanin mo lang.
Agud bisan paano makabawi sa kaperdihan, ginbaligyan nila ang mga humay sa barato nga presyo. Imbis nga 1,500 kada sako, ginhimo na lang ini nga tag 800 pesos. Kung magsigi ulan, din sa mani, matubo na sa perde na. Ang umay to gani nga ginhawol na mo. Ang umay ba galabot libo, ato ya katunga ginula. Ang subong gina-encourage na mo sila nga magbuhat file na sang nagpilog-lo sa kapituran para makabulig man sila yung recover. Kinapangingagaw to ang pwede pa ma-recover. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, mga nagkalain-lain nga produkto kag delicacy bida sa Tumandok Festival. Mga farm destination sa Iloilo ginapabugal sa probinsya. Inihanggin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginpasundayag sang Hablon Weavers Association ang mga produkto nila nga scarf, coin purse, mga panakton nga may accent sang hablon, garland kag tela nga makahimo sang hablon dress. Halin ini sa mga banwa sang badyangan, tigbawan, yagaw kag duenyas. Ang mga fiber nga ginagamit amo ang abaka, pinya kag cotton. May bamboo craftsman kag hand-painted native bags halin sa 2nd District. Ang mga ini ang kabahin sang selebrasyon sang Tumandok Festival sang Iloilo Province. Importante gid ang ini nga event because this serves as their platform to promote no ang ilang mga produkto no sa tagsa ka mga kabanwahanan. And likewise no kung ma-promote naton mabaligya no maga-income ang aton mga pumuluyo no kag makabulig no sa pag-uswag ka progreso kang aton distrito. Magluwas sa mga native product, ang iban pa nga mga kilala nga produkto kag pagkaon sa probinsya ang ginbidaman. We have the famous pantat from Saraga, and also we have our famous linagpang from Leon, and then we have our delicacies from San Miguel. We have the turmeric, taho, and also we have the peanuts from Pabia. Magluwas sa mga produkto ginapabugal man sa probinsya ang farm destinations nga mahimo bisitahan sa mga turista. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ululupon naton nga i-celebrate ang Mother of All Philippine Festivals. Sa October 5 na, hiwato ng opening salvo sa Banwa sang Kalibo sa Aklan. Bantayan ang patilaw nga performances sa mga mapasakop sa Senyor Santo Niño Ati-Atian Festival 2025. 6 p.m. kilitay kita sa Kalibo Pastrana Park upod si kapuso actor Tom Rodriguez. Get ready nga makilig sa iya dala nga performances. See you there, mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa kasimana nga water scheduling ipatuman sa Metro Pacific Iloilo Water. Sumugod sa October 1 bangon sa preventive maintenance sa ilang bulk water supplier. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Umpisa alas 8 sang aga sa October 1 tubtub October 7 magapatuman sang water supply scheduling ang Metro Pacific Iloilo Water bangod sa preventive maintenance sang bulk water supplier nga Flow Water. Halos tanan nga service areas sang MPIW ang apektado. 5 ka oras kada adlaw mahimo makabantay ang mga konsumidor sang Santa Barbara, Pavia East, porsyon sang Pavia West, Mandurriang West, Laganes, Haro North, kag porsyon sang Haro South halin 5 a.m. tubtub 10 a.m. May alternate schedule naman nga ipatuman sa iban nga mga lugar. Sa day 1, may tubig ang Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Halin 5 p.m. tubtub 2 a.m. Samtang sa ikaduha nga adlaw ang may tubig naman ang Haro South, La Paz, kag Lapuz. Ang sinusupply ni Flow Water sa Metro Pacific Iloilo Water is about 30 to 31 million liters per day or about 43% of our bulk water supply. No? So, ang mga affected na areas dito, almost everyone. Si Manang Emily nagpondo na sa iya tangke, agud hindi mabudlayan sa gamiton nga tubig. Sunod sa iya, mahina na nga daan subong ang supply sang tubig sa ila area, gani mas maayo nga preparado na. Kung puno lang tangke namon, kay tatlo man lang kami, hindi man kami maubusan. Kung puno na, kay dako man lang tangke niya. Preparahan. May 26 ka water tanker naman ang MPIW nga magalibot sa mga apektado nga lugar agud maka-augment sa kakulang sang water supply sa masunod nga semana. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas.
Mga residente nga nag-evacuate bangod sa aktibidad sa Mount Canlaon sa nagigan nga semana, pasugta na nga makapauli. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa kabugusan nga 902 ka mga pamilya nga nag-evacuate sa Lacasiliana sa nagligan nga duha ka semana bangod sa aktibidad sa Mount Canlaon. 892 na ang nakapauli sa ilang mga panimalay sunod sa LGU. Napulo na lang ka mga pamilya ang nagatinero sa evacuation center sa Barangay Masulog. Bangod ang ilang mga puloyan ang yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Sa La Carlota City, mas sobra 150 ka mga pamilya akong mas sobra 500 ka mga individual ang natalana nga magpauli sa ilang mga balay buwas Setyembre 28. Matikang po by balipupulihan ko na sila ang evacuation sa Tikang. Sa ang tatlo na doon ka evacuation center by tomorrow morning. Nagpatigayon sa trading ng LGU angot sa nagakaigo nga himuon. Sa tion nga may preemptive kag forced evacuation pananglitan liwat nga magtaas ang aktibidad sa Mount Canlaon. Reiterated na ito ng aton alert level kung saan mo tama mag-preemptive sa tama forced evacuation. And then ang profile na nadaan, ang importante kundi ng pick-up points po ito. Sa pinakauli nga monitoring sa FIVOX, madamol sa gihapon ang aso nga ginabugas sa bulkan. Haling kahapon, mataas ng aton nga steaming observation. Naglapot sa 850 meters within the 4-kilometer permanent danger zone ang atong ginakabay. Kumbaga nga wala mga human activities. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga menor de edad nga nagransak sa Public Order and Safety Management Office ginmanduan nga mag-community service upod ang ilang mga ginikanan kag guardian. Ini ang gintutukan ni John Sala. Natapos na kahapon ang case conference sa Iloilo City Social Welfare and Development Office kaupod ang 5 sa 6 ka mga minor de edad nga sospek sa pagpangransak sa opisina sa Iloilo City Posmo. Dirigin tumod ang mga intervention nga ipatuban sa tagsa ka sospek. Nagkalain-lain ang edad kag sirkumstansya sang tagsa ka mga inbulbado, gani nagkalain-lain man ang intervention nga ipatuban sa ila. Suno sa CSWDO, sila tanan ang community service ang isa ka bulan kaupod ang ilang mga ginikanan o kon guardian. Pila sa mga ini ang ginmanduan man nga magsimba. Ang iban ang magapartisipar sa mga aktibidad sa barangay. Ginalantaw man sa CSWDO nga iga-enroll ang mga ini sa sports program sang syudad. Ang mga bata nga na since nga ang ilang mga energy panginpuslanta into positive nga intervention sa ila. Suno sa pagpang-usisa sa CSWDO, ang nangamot sa pagpangawat sa mga laptop kag iban pa nga mga gamit ang nagaedad 11 kag 13 samtang ang mga nagaedad sang 9 years old naman sang ila ginusisa. Nagtuad nga pagkaon lang sa sulod sang opisina ang ila ginpangkuha. Nagserbi naman nga lookout ang 17 anyos. Nagpirma man sang kasugtanan ng mga ginikanan kag guardian subong man ang mga kabataan. Ipaintindi naton sila nga kung magliwat pa sila ang nanay nila ang madapat. Paginggaan namon chance nga magistoryahan ay ang nanay kag ang bata. Sa tion nga mahitso ng mga papeles nga ginpirmahan, magasugod na ang pagpatuman sa mga intervention. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, naging bagyo na ang low pressure area sa sulod ng Philippine Area of Responsibility. Pagkatawgon ini nga hulyan ang ikaanong nga bagyo sa PAR subong nga Setyembre. Sa ulihingan na siplatan sa pag-asa kagina sa kalayuon nga 525 kilometers na siglangan sang Itbayat, Batanes. Halos wala ini nagahulag subong apang manubot naman ang tsansa nga magtupa sa duta. Posible man magdugay ini sa sulod sang PAR hasta Miyerkules sa masunod na semana. Sulod sa forecast track sang pag-asa. Magluwas diri. May isa pa ka bagyo sa guwa sang PAR apang manubot naman ang tsansa sa sulod sang pungsod. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Nakabaton sang 11 nga Philippine patent ang University of San Agustin para sa ila scientific discovery nga ginatiguluhan isolated bacterial strain of the genus Streptomyces and antibiotic metabolites therefrom. Ang ini nga bacterium nga nagaproduce ang antibiotics batok sa infectious diseases ang gin-discover nanday Dr. Doraline Dalisay, Dr. Janelle Saludes kag Edna Sabido.
Ginhiwat ang isa ka seremonya sa damnaglang kung sa diin formal nga ginhatag ang PH patent halin sa tiglawas sa intellectual property of the Philippines. We have the process and how this antibiotic is produced because the technology is also described in that patent. So it is the composition of the group of antibiotics present in that bacteria. Bisan pa nga opisyal nga gintugyan sang private partners ng Bacolod City LGU ang 24 tanan ka stalls nga sa iluhan sang tenant sa Manukan Country. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Carlos Romeo Ting Jr. nga hindi pa pagpanugutan nga magsaylo sa lugar ang tenants. Sunod sa iya, posible nga maglawig pa ang proseso sa pagsaylo, bangod magapatigayon pa sa pag-check sa mga rekisitos kangay sa water kag electric connections. Igaplastar pa man ang security concerns kasubong sa pag-deploy sa personnel halin sa Public Order and Safety Office. Wala naman diretso nga sa batiteng. Ang pamangkot kung nga masami wala nagakadayon ang pagsaylo sa mga stall owner. Mga kapuso, may bago naman nga kilig nga dala ang Japanese boy group sa ila fans. Sang September 20 lang gin-release sa idalom sang ALTG Records ang ilang newest single na Soredemo na kahit nasa Tagalog. Halad nila ini sa mga nagapangatubang sang kabudlay sa paghigugma kag nakakawad-an na sang paglaom. Kaupod sa Sky Garden sa pag-perform si kapuso actress Jillian Ward. Pwede na ma-download ang Soredemo sa tanan nga digital platforms worldwide. Please listen it po sa Spotify, YouTube Music, Amazon Music, kahit anong streaming platform po, makakarinig nyo po yung kanta po namin, Soredemo, kahit na po. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nagahilay nga poste sa isa ka subdivision sa barangay Sambagharo, ginakahangawan sa mga residente. Telco nga nagapanangiya sa poste nagpasalig na nga kay uhon suno sa barangay. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginakabalakan sa mga residente sa isa ka subdivision sa barangay Sambagharo sa Iloilo City ang ini nga poste. Makitaan nga tuman ang paghilay sini kag daw ang mga linya na lang ang nagahawid agud hindi ini matumba. Nagakahangawa ang mga residente sa risgo nga matugas ang poste in kaso nga matumba. Magaparasya. Damang delikado among gani sa lakyan ng sulod na mag-agi ka bala kinanglan dasig-dasig ka. Pati ang mga tricycle drivers nga adlaw-adlaw nga nagalabay sa dalan nagakahangawa man. Gareklamo ni kapila na nakabili ng tricycle na ganito kasagayad na dao kay nagloy-loy na nao. Delikado gid sa kayo eh. Suno kay Nathaniel nga nagpalabot sang reklamo sa One Western Visayas, Setyembre 13 sang nagsugod hilay ang poste matapos ang pag-inulan dala sang habagat. Makapila ka beses niya hambalan ang tinaos ang telecommunications company nga nagapanagiya sang poste nga kaihon apang tob-tob subong wala sang aksyon. Wala gid nila ginaksyonan. So, nag-worry lang kami kaysa nagligad gamay lang na ang hilay sa poste. Pero subong sa nakita man kaninyo sa site, totally ginakawidan na lang siya sang linya. Sunod sa kagawad sang barangay, Biyernes ang ginistoryahan nila ini sa konseho. Subong adlaw, ginkadtuan nila ang representante sang telco kung sarin nagpasalig ang mga ini nga gilayon aksyonan ang problema. Samtang wala pa makayo ang poste, plano sa barangay nga magpatuman sang temporary nga rerouting. Tuyo man nga butangan sang temporary nga tukod ang poste. Duwa na dang route sir, pwede sila may other silang access magpagwa. So kung pwede, temporarily dito lang ano sila maagi. Habang mapangitaan ta paraan, kag wala pa man nakatuan. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Nakatigayon sa career high nga 26 points si Cyrus Cuenco para pangunahan ang kadalagaan sa Mapua Cardinal batok sa San Sebastian Golden Stags sa nagapadayon nga NCAA Season 100 Men's Basketball.
Sampa nga ginpatigay sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City alas 12 kainas ng ugto, ginlutos ng Cardinals ang Golden Stag sa score nga 91-72. Samtang sa second game naman alas 2:30 sini nga hapon, ginlutos ang Binilde Blazers ang LPU Pirates sa score nga 103-78. Mga kapuso, 6 kabalay ang totally burned kag duha ang partially damaged sa nagluntad nga sunog sa compound sa pamilya Julieza sa Zone 3 Barangay Takas Haro kahapon sa hapon. Base sa investigasyon sa BFP, nag-umpisa ang kalayo sa balay ni Rani Julieza kag posible electrical in nature ang kausa sang sunog. Para yun pa nga ginapadalman sa mga bumbero ang gintunaan sang sunog. Nagdangat sa masobra 437,000 pesos ang danyos. Ay sama na ginalantaw naman ng mga cost. Pero nagpa kami isang mga electrical wires subject for submission ng submit mo sa National Office after laboratory service para for examination. Mga kapuso, baklanay ng Christmas decorations, pigado pa. Apisar nagsugod na ang Burr months. Mga negosyante, nagadiskarte na lang agud mabaligya ang produkto. Inigitutukan ni Adrian Prietos. Agosto pa lang, naka-ready na ang stock sa negosyante nga si Lizelle nga Christmas decoration sa Bacolod City para ibaligya sa iya mga suki halin sa nagkalain-lain nga lugar sa probinsya. Apang sa paglapak sang Burr months, nabasyagan sini nga wala gawas ang nagbakal nga customer. Gani para mas makaganyat pa sang customer, nagdesisyon ini nga magbaligya online. So ang ginahimo ko para nga hindi ko maperde, i-live selling ko siya. Ibagsakon ko siya sa price nga mabalik lang ang ako niya kapital. Ang income gid man subong siguro and ang baklanay subong is kahina gid man. Ga-message lang sila and then for delivery or for pick up. Sa sini naman nga pwesto, malapit sa government center, naka-display ang lanterns nga himo halin pa sa Pampanga nga isa sa mga Christmas decors capital sang pungsod. Manog tapos ng Setyembre, apang ilisipon gihapon ang mga nagabakal kag ang presyo, posible pa nga magsaka. Pag December na, tataas na. Mabakal ang 3 feet na Christmas tree sa presyo nga 440 pesos. Ang 8 feet pwede naman makuha sa presyo nga 1,500 pesos. Ang mga disenyo sa Christmas tree, mabakal sang tag 20, tubtob 100 pesos ang bilog. Sa mga manami nga disenyo sang parol naman, pinakabarato ang tag 1,100 pesos. Ang medium size, tag 2,000, samtang tag 15,000 naman ang jumbo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Ginaduso sa Estados Unidos, France kag mga kaalyado sa mga ini ang insigid nga 21 kadlaw nga ceasefire sa border sang Israel kag Lebanon. Ang ceasefire ang ipatuman sa ginatawag Blue Line sa tungasan duha ka pungsod para sa pagpangita sang diplomatic solution sa konflikto. Sunod sa statement nga ginpagwa sa Biden administration, ang pagpauntat sa kinagamo sa tungasang Israel kag Lebanon ang naging focus sini sa nakaligad nga binulan. Absuelto ang isa kahapon matapos ang 2 kalawi nga paglinya sini sa death row. Si Iwaw Hakamada, 88 anyos nga anay boksidor, ang gin-clear sa Shizuoka District Court sa retrial sa iya kaso nga murder sang 1966. Si Hakamada ang nagtiner sa death row sa sulod sang 45 anyos. Antes sinigin pagwa sang 2014 para sa retrial bangod sa pagduda sa mga ebidensya sang iya kaso kung sa diin siya nga akusado sa pagpatay sa 4 ka tawo. Mga kapuso, 89 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako sa Eileen Pedreso, happy weekend mga kapuso. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.